Sobrang kalawang nito, mahirapan talagang kalasin na to. So gagawa tayo ng technique, anong paraan para paano natin mailalabas, paano natin matatanggal yung tab nito. Nakakapit na siya dun sa puro kalawang na. So nakikita nyo po dito yung technique kung paano natin siya ikalas yung body nya, pati yung tab, para mabuo po natin yung tutorial. Natanggal na natin yung tornilyo dyan sa kanyang bell, hindi pa rin mahugot yung tab nya dahil nga nakakapit na, puro kalawang na. So kailangan nating buong kalasin yan. Sasama na natin siya sa body sa pagkakalas. Problema niya ay yung dryer niya. So bago natin yun gawin, kailangan muna natin kalasin ang mga wiring niya. Ang technique lang ng pagkakalas ng wiring, kahit anong dami niyan, para sa mga bagito, kailangan gawin nyo to. Kung ano yung kulay, pag dalawa na siya, lagyan nyo siya ng tanda. Yan, pagbubuhol. Yan, kung ilan yung buhol ng pinagkalasan nyo, yung magkasama, ganun din yung buhol na gagawin nyo. Tig dalawa siya o tig isa. Ayan yung mga paraan para hindi kayo maligaw ng pagwa-wiring. Pero sa mga katulad na namin na matagal nang gumagawa nito, hindi na namin kailangan dito yung diagram o paglilista o pagtatanda dun sa mga wiring. Dahil sa pagtetester namin, alam na namin kaagad kung ano ang dapat namin na pagduksongin na wire. Ito yung sinasabi ko noon sa mga nauna nating video na wala kang marirepair kung bibigyan ka ng problema ng screw, puro kalawang na siya, so hindi mo na siya mapipihit. Kapag di na natin ito napihit, magawa ng paraan na ganito, ang pwede ko lang gawin dito yung i-drill natin. Nabanggit ko na to sa mga naunang video. Pag dinrill natin ito, iinit siya, matutunaw yung plastic, makakalusot na yung ulo habang hinihila natin palabas yung body. Tapos natin kutkutin, nakuha natin siya sa pihit. So nalutas natin yung problema dun sa tornilyo na kinalawang. Kita natin dito sa ilalim yung spring na tatlo ng dryer. So meron siyang tatlong tornilyo, tapos meron pa siyang lock. Yan, kailangan nating tanggalin tornilyo tapos yung lock na to para mahugot natin ng buo yung motor assembly, kasama na po yung pang-ibabaw na body. Yun po lang yung paraan para pag nakalas na po natin yan, madali na siyang gawa ng paraan sa labas. Tapos tanggalin yung tornilyo, pisilin lang natin yung lock, tapos tulak natin. Tapos natin tanggalin yung mga tornilyo tsaka yung lock dito sa ilalim ng spring. Pag-iwalay na natin sila. Yan, bali kasama na siya ng body sa taas yung ating motor assembly ng dryer. So magagawa na natin siya ng mas madaling paraan para matanggal natin yung shafting ng top. So ng kalawang ng wash ay dahilan ng pagkakaroon ng problema sa gearbox o gear case. Meron na itong tulo at yun namang dryer natin, kaya naman siya nagkaroon ng kalawang dahil naman sa kanyang pinaka belo. Yung kanyang itong gomang to na tinatawag ko na belo ay meron ng tagas, pumupunta na yung tubig bababa dito sa motor assembly. So papalitan natin yan, rewind, tapos to papalitan, then yung
gearbox. Yung ating washing buo pa, yung motor. So ito lang i-rewind natin. Ang sira ng rubber bellow ay nauubos yung kanyang busing, so tatagos yung tubig dito. Pero magtataka ka bakit nagkaroon ng tubig samantalang hindi naman siya wash. Nagiging parang wash siya kasi yung tubig na galing sa washing, pag sira yung drain assembly mo, itong drain assembly nasisira ang rubber na ito. Pag nasira na yung rubber mo o may mga bara na deform, lahat ng tubig na pupunta galing sa washing pupunta rin sa dryer. So yun yung pagmumula na pagtulo dito kung ubos na yung busing mo. Yan, nahugot na natin. Sobrang dami ng kalawang. Kailangan natin itong gawin para makuha natin yung brake. Wala tayong magagawang pag-rewind o pagpapalit ng kahit anumang gusto nating palitan dito kung hindi natin to kakalasin lahat. So kung bibili ka naman ng bago, kailangan mo rin yung brake. Kung bago na, may housing ka na, may stator ka na, pero yung bell tsaka yung brake kailangan pa rin kunin. So mapipilitan ka talaga kalasin kahit ganito nakahirap. Nakuha natin yung dalawa, napihit natin. Pero yung isa hindi na. Napihit ng konti pero hindi na rin siya, naubos na rin yung babaw. So gagawa natin siya ng parang ginagawa natin dun sa electric pan pagbubukas ng housing.
housing niya pwede pa, pero itong stator niya hindi na pwede. Pwede na pa nating gawa ng paraan tong rotor shafting tsaka yung housing, pero yung stator natin papalitan na dahil magana, malaki na yung maga niya, hindi na siya pwede. Ito naman yung kanyang spring. Meron tayong yung binanggit ko kanina, meron tayong malayo, malapit. Yan. Pag ang nabili mong spin motor mo malapit, mapipitang kang tanggalin to. Kaya ito lang ang magdadala. Kung matagal mo siyang ginagamit at naubos tong screw mo, pwedeng tumalsik na lang yung motor assembly mo kasi wala na yung tumutukod. Kaya mahalaga rin na pag bumunot ka, kailangan kung ano yung tinanggal mo, kung malapit siya, malapit din ang bibiliin mo. Ngayon, magtataka kayo bakit itong spring merong goma. May trabaho kasi itong gomang to para pagka naglalaro yung spring, dumilikot siya, ito yung pumipigil dun sa spring, hindi masyadong lumiliko o nababanat. Ito yun yung trabaho ng goma, kaya nandyan siya. Pag naubos siya, naputol o kaya nabaak, kailangan lagyan natin siya ng goma. Hindi yan ilalagay dyan kung wala yung trabaho dyan. So yan yung sa buong spin natin sa ilalim. Pupunta tayo sa wiring niya sa ibabaw. Kasama na siguro yung pagpapaliwanag natin dun sa wash motor niya, patungkol dun sa kanyang wiring. Okay, so mula doon sa kanyang rubber bellow hanggang baba, hanggang spring, so na pakita ko na sa inyo. Sana malaking tulong ang magawa ng video yan para maging gabay nyo sa pagre-repair nyo, pagkakalas nyo, mga technique kung paano tanggalin at kung paano rin natin siya i-restore. Okay, gaya ng nabanggit ko sa unahan ng video, uulitin natin ito patungkol sa spin motor ng ating winding data. So pinakita ko dito yung dalawang klase ng pagre-rewind. Binanggit ko nga sa inyo na iba-iba yung pagre-rewind, kasi hindi lahat po ng rewinder ay nasusunod ng pagkakapareho ng kanilang paggamit ng magnetic wire, at depende rin po yan sa paggamit ng ating stator. So na-explain ko na po ito. Pwedeng ganito po yung rewind, halos katulad ng exhaust fan tsaka ng sa ceiling fan. Meron pang isa pa, dalawa pa pala. Paliwanag ko rin sa inyo na hindi lang yung dalawang yon, meron pa. Pwedeng ganito rin ang rewind. Yan. Yung nauna natin, ang starting niya, ang kanyang running, yan. Tapos magtatapos dito. Tapos starting niya doon, tapos tatapos siya dito. Yun yung nauna natin na pwedeng ito capacitor. Yan. Ngayon, tatawagin siyang line capacitor kapag ginamit na natin yung line. Yan. Yung isang line, kung gusto mo siya dito ilagay, tatawagin mo siyang line capacitor. Kung dito mo siya ilalagay, pwedeng tawagin mo siyang line capacitor. So pwede siyang pagpalitin kung alin ang lalagyan mo ng line. Ngayon, itong isang rewind na ito, bukod dun sa dalawa, pwedeng dito mo siya gawin capacitor. Yan, ito yung line capacitor, and then ito yung speed. Yan, dalawang yan ang magiging common mo. Yan, may ganyang rewind. So hindi nga po pare-parehas. So
So yung capacitor mo, yan, ilalagay mo dun yung isa, tapos dito yung isa, and then yung line mo na isa dito sa common, tapos yung isang line mo punta siya doon, kaya siya tinawag na line capacitor. Yan yung isa pang rewind na pwede nating gawin. Ngayon yung isa pa, meron pa siyang isa, kahit ano pong ginawa mo dyan sa spin motor natin, yung pinakita ko sa inyo kaninang dalawa, at ito naman ay bukod din, pares lang po yan, ang maiiba lang po yan kasi yung ikot. So ito po yung isa pa. Yan, pwede naman dyan ng gawin natin ay dito naman sa kabila, pwede yang gawing common, tapos ito naman yung capacitor, dito yung line capacitor. Yan, ano lang po yan, walang parang ni-rewind lang po yan ng pakaliwa at saka ng pakanan, depende po sa nag-rewind. Kaya halos sa kahit magkakaiba po yung posisyon ng pinaka-posisyon ng kanyang wiring, isa lang po yan, magbabago lang po dyan ay ikot. Okay na po, yan lang po yung sa pagwa-winding natin. So kung alin man sa apat na yon ang ginamit mo ng pag-rewind mo, walang problema po yun, kasi ang maiiba lang naman po dyan yung ikot, kung kakanan siya o kakaliwa. So wala naman po tayong problema dun, kasi ang habol nga lang natin yung ikot lang sa spin. Ngayon pupunta tayo sa kanyang resistance. Yung bang naunang dalawang in-explain ko, parehas lang din ba nito? So kung ginawa mo siyang ganito, wala naman pong naiba dyan. Depende po yan sa ginamit natin na magnetic wire, at depende rin po sa gagamitin natin stator, yung kanyang slot saka yung hole. Ganon din dito. Ang nabago lang po kasi dyan yung line, yung pagla-line natin. Kasi pag sinabing line capacitor, kasama po yung isang line doon. Pag sinabing capacitor, capacitor lang. Kasi ano lang po ito at 3 wires lang po ito kapag natapos ng i-rewind. Pero yan po sa loob, 4. Yan po, 4 siya. Merong in tsaka out. So meron siyang running in, meron siyang running out, may starting ng in, meron starting ng out. Kaya naging 4 siya. Magiging 3 na lang siya kasi pagsasamahin po natin yung out ng starting at saka yung out ng running. So magiging common. Kaya ang maiiwan po sa capacitor at line capacitor yung pong in at saka yung in ng starting, in ng running, in ng starting. Dito may naiba lang, so yung posisyon lang ng wiring niya na pagtatapan mo ng wiring mo sa labas, pero 4 din yan, so magiging 3 lang din. Kaya ang sa resistance po, depende nga po yan sa ginamit natin na magnetic wire tsaka yung ating stator, kung anong kapal, kung anong butas yung slot niya. Yan, kaya depende po yun sa ginamit natin yung magnetic wire. Magdidepende po yan kung ano rin po ang lalabas na resistance. Okay po, sana po maintindihan nyo po ng maayos na yung 4 na klase ng pag-rewind. Kung meron pa na pang 5 o pang 6, siguro, kasi itong 4 na to experience ko na siya. So lahat yung 4 na yung kasi actual ko na nabuksan, kinalas at ni-rewind. Kaya yan pong 4 na yan ang akin pong itinuturo, kasi yun po yung na-experience ko. Hindi po ako nagtuturo ng hindi ko pa po na-encounter.
Kaya kung ano lang po yung tinuro ko, yun lang po. Hindi ko alam kung meron pang 5 dito, pang 6 o anong klaseng rewind. So meron akong napapanood sa YouTube channel na yung kanyang rewind 4 lang, pinagsasama-sama na siya lahat. Meron ganon, pero hindi ko yun ginawa kasi mas komportable na akong gawin to. Kung ano na yung nakagamayan kong gawin, yun na lang po. Hindi na ako nag-iiba po ng pagre-rewind. So yun lang din po ang aking ituturo. Kung gusto nyo po na matutunan yun, bisitahin nyo lang po yung mga YouTube channel ng mga nagbablog patungkol po doon na iba-ibang technique po ng pagre-rewind. Okay po. So yun po ang susunod natin. Patungkol naman sa diagram na pinakita ko sa inyo nauna pa. So isusulat natin para i-drawing natin para ma-explain ko na ng maayos. So umpisa na kasi parang electric fan lang din naman, wala lang itong 3 speed, so fix lang siya sa Okay, umpisa natin yung yung sa chord. Dahil lang chord nasa baba, kung meron ka single top o single dryer, walang kasamang wash. Yan, mapapansin natin na yung kanyang pupuntahan ng isang line, meron tayong isang yung tinatawag na door switch. Yan. Tapos meron tayong timer. Yan, meron siyang dalawa din na line. Tapos meron tayong dito sa line 1, depende po yan sa gumawa ng washing at dryer kung saan nilalagay yung kanyang fuse. So yung motor natin, meron siyang bali 3. Yan, dito sa 3, maano natin yan yung common, capacitor at saka yung dito na natin lagay yung common, dito capacitor, tapos ito yung line capacitor. Yan, yung ating door switch, kalimitan yan kasi ginagamit, kaya meron yan. Ang trabaho kasi nito, kung bakit nilagyan, pag inangat mo siya, magbe-brake. Pag tinakip mo siya, mawawala yung brake mo. So may trabaho siya para mapahinto mo kaagad, kasi mabilis nga po yung ikot niyan. So pag nag-spin yung nag-dryer ka na, bilis niyan. Pag inintay mo pang matapos yung ikot niya, matatagalan ka sa paglalaba. Kaya nilagyan siya ng brake at naglagay ng switch dito sa ating pinaka takip. Kaya pag binaba mo yung takip, kukunik yan. So ilalagay natin yung ating common dito sa isang line. Yan, kasama na dyan yung fuse kung dito sila naglagay. Yan, meron na yung fuse dyan. Ngayon, yung isang line natin kukunik doon sa door switch. Yan, kahit pinihit mo na yung timer, hindi pa rin yan iikot kasi wala ka pang nakukuha na kuryente sa line. Ito line 1, ito line 2. Yan, wala ka pang nakukuhang kuryente doon sa line 2 kasi kailangan mo munang isara yung takip ng dryer mo. Pag sinara mo na siya, magko-connect na yan, pupunta na siya dito, lalabas, pupunta siya dito. Yan, pag nakarating na siya dito, pag pinihit mo na yung timer mo, tsaka siya tatawid dito. Pag tumawid na siya dyan, i-connect ka niya doon sa line capacitor. Yan. Ngayon, yung capacitor natin, pupunta yung isang capacitor dito. Yan, diretso siya dyan. Tapos yung isang capacitor mo, kukunik naman siya doon. Kaya tinawag siya ng line capacitor. Ngayon,
paano sila matitrace? Cord, line, door switch, timer, motor, capacitor. Tapos yung brake, yung ating bushing, shafting, yung belt, yung belo. Na-explain ko na yan dun sa unahan kung paano siya nasisira, paano siya papalitan, paano siya i-restore. So, andun na po yan sa unahan ng video. Kaya itong pinapakita ko sa inyo ngayon, ginagawa natin ngayon, patungkol lang po doon sa kanyang wiring. Para hindi po kayo nalilito na saan ka ba o paano ka ba masisimula na mag-troubleshoot sa wiring. So, simple lang po eh. Ano ba ang una mong gagawin para magawa mo yung single na dryer o wala pang wash? Single lang, single tab na dryer. Mag-uumpisa ka laging ang gagawin mo yung cord. Kasi kahit sa electronics, ituturo ko din po yan, at kahit naman sa school tinuturo yan na mag-umpisa ka mag-troubleshoot sa cord. Baka nagto-troubleshoot ka sa ibang parts, yung pala yung cord mo lang ang sira. So dapat mauna mo na siyang gawin. Okay, dito ka lang sa nandyan na rin po sa unahan ng video ko yung patungkol po sa pagkuha ng resistance. So yung resistance tsaka po yung continuity, importante po yan na marunong kayo nun. Kasi kung hindi kayo marunong, tanong ka ng tanong, hindi mo alam ang gagawin mo kasi hindi ka marunong mag-check ng paano ang continuity tsaka ng resistance. So pag di mo yun alam, kahit tanong ka ng tanong, matatagalan ka pang mag-aral kapag di mo yan alam. Kailangan alamin mo muna yun kung paano gamitin yun. Nandyan na po yan sa patungkol po sa ating tester. Sa tester ko, mula yan sa part 1 hanggang part 10 yata po yan, kasama yan dyan sa pag-aaral na yan. Kaya importante na alam mo yung paggamit ng resistance tsaka ng continuity. So pagka chinek natin yung cord, ang continuity niyan, yung line 1 tsaka line 2, kasama na yung fuse dyan. Paano kung buo nga yung cord mo tapos yung fuse mo naman putok na, so hindi rin siya tatawid. Itatawid ka kasi niya dito sa fuse. Yan, tatawid ka niya dyan para makapunta siya dun sa common. So kanina sinulat ko yung dinrawing ko yung si stator. Yan, yung ating common, kung alin man dun sa apat na yun ang ating ginamit na pag-rewind. So halimbawa ito capacitor, ito line capacitor, tapos ito yung ating pinaka common, yung dalawang yan. So yun, pupunta lang naman po itong line 1 dito sa common. Tapos yun pong ating line 2 na kumunik muna sa door switch, sa timer, tapos didiretso na siya dito sa line capacitor. Yan. Tapos yung isang line capacitor natin, yung isang line ng capacitor, diretso po yan sa capacitor dito. Tapos yung isa po dito sa line capacitor. Kung tawagin natin line capacitor kasi sinama na siya ng line. Yan, ganyan lang po yan. Hindi kayo maliligaw na i-troubleshoot kasi kahit nagkaputol-putol na yan, madali lang po yan na basta alam nyo po yung alam nyo kung alin ang sinusukat nyo. Kasi kung hindi mo alam, binanggit ko na yan doon sa unahan, hindi na kailangan po natin na ulit-ulitin. Pero sige, i-try uli natin na nabanggitin yung ating motor. Merong tatlong line. Yan. Kapag susukat ka nyan para matrace mo siya na buo at walang grounded, halimbawa ito yung line capacitor, ito yung capacitor at ito yung common. Yan, magre-resistance yan. Ito yung common, ito common,
Tapos i-connect mo yung test rod mo dyan, isa. Tapos i-connect mo sa capacitor. Yan. Yan. Magre-read siya. Halimbawa, ang read niya ay sabihin natin na 11.5. Yan, ohms. Sa time is 10 na ginamit natin. Yan. Halimbawa naman yung common mo, lalagay mo naman sa capacitor. Line capacitor. Yan. Line capacitor. Sabi natin nag-read siya ng, sabi natin 9 o kaya 8 na lang. Yan. 8 ohms. Sa time is 10 din natin siya sinukat. So pag sinukat natin yung 11.5 times 10, yan, times lang naman natin yan sa times 10. Yan, lalabas na yung sagot dyan. Ganon din dito yung 8 times 10. Lalabas na rin yung sagot dyan. So, dito 80. O doon, anong lalabas na sagot? So, hindi naman siguro yan mahirap i-compute para isa-isahin ko pang sagutan. So, kung 11 nga sinukat times 10, 110 na. O, ay yung 0.5 mo pa times 10. Yan. Lalabas yung ano dyan ng sagot pagka nag-compute ka. Kasi kalimitan, nasusukat ko to 11.5, minsan 12. Meron nga minsan 14.5, meron 15. Yan. So, pag chinek mo naman yung yung line capacitor at saka yung capacitor, iba na naman yung resistance niya. So, line capacitor sa capacitor, lalabas dyan yung total nito, 19.5. Yan. Wala yung pinag-iba sa washing. Halimbawa, ang washing, sinukat mo times 10 ka sa tester mo, lumabas halimbawa 2 ohms. Tapos sabi natin ano yan, common, tapos halimbawa sharp yung ginagawa mo, red, kulay red nya, lumabas 2. Tapos yung common mo punta naman sa blue, yan, 2 red. Yan, pag pinagsama mo na yung blue mo tsaka yung red, ang lalabas dyan 4. Yan, 4 ohms sa times 10. Parang pinag-plus mo lang. So pag yung dalawang pines mo, dinivide mo naman yung 4. Pag dinala mo na siya sa red at saka blue, yung test rod mo, nilagay mo na siyang ganyan, ang lalabas naman niya yung kanyang 4. Pag nilagay mo yung common mo sa red at yung common mo sa blue, ang lalabas yung 2. Yan. Silang dalawa pantay, hindi katulad ng dryer. Ang dryer kasi kailangan mas mataas yung iyong starting. Mas mataas yung starting starting ng coil mo kaysa doon sa running. Meron akong na-champuan na mas mataas yung running. Tapos yung hindi ko alam kung bakit kung sinadya ba na yun talaga yung rewind nila, kasi hindi nga pare-parehas makikita ko minsan yung stator na yun, pag binaklas ko siya, iniisip ko bakit number 28 yung running, tapos yung kanyang starting 27. Sabi ko mas mataas yung mas maliit yung wire ng running, tapos yung starting niya mas malaki yung wire. Tapos may mababaklas ako, mas mataas, mas makapal naman o mas malaki naman, number 27 naman yung running niya, tapos yung starting naman niya 28 naman. Hindi talaga kaya ko inilagay yung 4 na klase ng pag-rewind o ng data ng kanyang winding, kasi nga hindi lahat ng nakalas ko kasi isang klase lang. Bukod doon sa ikot,
na ginawa nila, bukod yan sa apat na yan, meron pa silang yung sa number ng magnetic wire. Minsan ito, nakaranas ako nito, kaya sinundan ko na lang siya. Yun na rin ang ginawa ko. Nakabunot ako niya ng 28 yung running, tapos 27 yung starting. Malalaki ang butas nito, kaya nagkasya yan. Meron naman akong nabuksan, 30 naman yung running niya, tapos 28 yung starting. Yan, medyo maliliit naman yung slot, kaya hindi talaga pare-pareho. Okay, so dito sa wiring natin, ulitin ko para para hindi kayo masyadong hirap sa pag-intindi o pag-check kung paano ito troubleshoot yung wiring at saka yung mga parts na kasama niya. May cord, umpisahan natin na i-check yung continuity kung meron mula doon sa pagpasok sa fuse at yun magmula naman doon sa pagpasok sa door switch. Kailangan makita natin sa ating tester yung continuity ng bawat isang line. Okay, pangalawa, yung door switch, paano ba yan chine-check? So ganun din, parang line lang din, no? Pindutin mo lang kasi yan parang lang, pag tinamaan yan ng pinakatakip dito, gumaganyan, bumababa lang yan, nagdidikit sila. So makikita naman niya ng actual kasi ito written lang. Pagdating natin sa actual, kung ano yung sinabi ko dito, yun ang mangyayari natin gagawin. So pag didikitin lang naman yan. Pag nagdikit na yan, tinamaan na ng pinaka-takip yan, didikit yan dito. Kaya yung lineman mo tutuloy na dito sa timer. So continuity yan. Pag piniit mo yung timer, continuity ulit, tatawid siya doon. Tapos pupunta na siya doon sa motor mo, sa line capacitor. Ganon din yung line 1, continuity mula pagpasok doon sa fuse mo, tapos lalabas siya doon, continuity din, tuloy siya doon sa common. Okay, ganon lang siya kadali. Ngayon, yung bang timer, paano naman siya nasisira? Ito, ang pinakasira ng door switch natin, kalimitan yan, yung kanyang pinaka-copper dito sa switch, yung natin, tumatama, no? Kasi yan, pag ang gamit natin yung relay, electronics relay, may halong pag hindi siya silver o gold, merong platinum. Itong sa switch ng mga ganitong washing, ang pagkakaalam ko lang dito, kasi tinesting ko to, kung kayang tunawin ng pantunaw natin ng tanso. So natutunaw siya, pero meron siyang konting naiiwan na hindi siya natutunaw. Kaya nag-iisip ako na pwedeng may halo siya, kung hindi silver, gold o platinum. Kasi hindi basta-basta natutunaw yung mga yan. Kasi kung purong copper lang ang nilagay, yun na nga, nagkakaroon siya ng carbon. Yung pagka-carbon niya, dahil sa pag-spark niya, yun yung problema ng door switch natin. Nawawala na yung pagka-copper niya, natatakpan siya ng carbon, kaya hindi na siya gumagana. Kaya pag binaba mo yung takip, hindi siya gumagana kasi hindi tumatawid yung kuryente. So sa timer naman, ganun din. Kasi ang loob ng timer ng dryer, ganyan din. Parehas lang yan kung ano yung nandiyan sa labas, yun yung nasa loob. Pareho yung nasa loob yan. Kung transparent yung timer mo, makikita mo yun, ganyan din siya. Yan. So may paraan dyan para kung di na nagko-connect, baka pinasok ng langgam. So alisin mo lang yung langgam. Kung transparent yung timer mo, pwede mong butasan yan. Panghinang lang po ang ginagamit kong pambutas dyan para makalabas yung mga langgam. And then yung connector niya, kung nag-ano na siya, nagkaroon na ng carbon, o kaya may nakatakip na mga patay na langgam, pwede nating linisin yun. Basta magkakasya lang yung kaperasong liha doon sa ating ginawang butas, kasi transparent naman siya, makikita natin siya. Pero kung black plastic lang siya,
wala na, palit ka na, kasi hindi mo na makikita kung saan nakaposisyon yung switch mo, kaya palit na ng bago. Ngayon, dito ba sa timer ay meron bang tatlong wire? Ako, wala po akong nakikitang tatlong wire dyan. Kahit yung old model na natanggap ko, hindi nagkakaroon ng tatlong wire. Hindi ko alam kung meron, pero wala po akong experience na tatlo yung wire niya. So dalawa lang lagi siya, kasi i-connect lang naman siya. Kaya kung may nakita ka na tatlong wire, pwedeng ginawa na ng ibang technician, pinonvert lang, pwedeng ginamit lang niya yung dalawang line at hindi na niya ginamit yung isa. Pero bihira, siguro hindi gagawin, kaya wala tayong makikita na tatlo yan. So dito naman sa motor, sa ating stator, ang kalimitan na nangyayari dyan sa loob, kapag nagkaroon ng tubig yung ating rubber bellow, tumagas doon ng tubig, pumunta doon sa brake natin, pumunta doon sa takip, hanggang pumunta na siya dito sa stator, nagkakaroon na siya ng problema, yung lalo na kung alum, kasi nagkakaroon siya ng amag na puti pag nabasa. Kapag ka naman copper siya, nagkukulay berde. So pwedeng yung pagbasa niya o pagkabasa, pwedeng nagiinit yung tubig na nandoon hanggang sa matalupan yung balot niya. Pag nagtalop na yung balot niya, magkukulay green na siya, magdidikit na yung line mo o yung winding. Yun yung pagmumula ng pagputok ng fuse. Bukod sa fuse dito sa labas, meron siya dito sa loob, pwedeng pumutok sila pareho kasi nagdikit na yung line. Kaya pag nagdikit siya, yan, totally dead set na siya, wala talagang power. Kahit anong gawin mo pa dyan, hanggat di mo ginagalaw yung motor mo o yung stator mo, walang mangyayaring pagbalik sa dati. Kahit magpalit ka pa ng kahit na alingmang parts dyan, basta sira na po yung ating winding dito sa ating stator, wala na po, bubuksan na natin yan. So nakita nyo na rin po yan doon sa aking unahan ng video, kung paano siya kinakalas, paano siya tinitesting, paano siya i-check yung kanyang wiring o yung kanyang data. So yan, sana makatulong. Sa unahan ng video to, nakita nyo kung paano natin kinalas yung mahirap na nasa tingin natin talagang kung isipin natin wag nang ituloy, kaya i-junk na ganyan. So hindi sa akin po, kasi hindi pwedeng sasabihin yung i-junk, bawal sa aking yan. Kapag nakakita ko ng isang mukhang itatapon na, mahalaga yun sa akin. Mas mahalaga pa nga sa akin yung mga pangit na yung mga halos kawawa ng kalagayan, kaysa dun sa maganda pa yung itsura. Kasi yung mga pangit ng itsura na i-junk mo na parang pinandidirihan ka na, yun yung gustong gusto ko na dadating sa akin. Kasi ang pagre-restore ay merong kaiba sa pagiging technician. Kasi ang technician, adventure lang yan. Nakakaranas ka lang dyan ng medyo hindi masyadong malaki o malawak yung adventure mo dyan. Ang restorer kasi at saka isang pagiging hunter, merong pagka-magical. Yung adventure mo, meron kang ma-amaze ka na nakita mong ganyan ng itsura niya, tapos mga 2 to 3 days bigla mo siyang makikitang parang galing dun sa dati mong pagkabili. Kaya hindi naman 100% na ganun, pero ang restore kasi, kaya nga natin tinawag siyang restore, para maibalik siya sa dati. So yun, kaya medyo may pagka-magical yung adventure ng isang restorer. Okay, so gagawin po natin ditong kasunod ay yung pagre-restore natin sa
washing na mismo, kasama yung dryer at saka po yung wash. Doon na po papasok, sabay na sila natin siyang i-explain. Winding data muna ng wash motor. I-review natin to doon para sabay na sila, kasi pag pinagsabay ko po sila ng katulad nito, single lang kasi ito single lang ito, so madali siyang ngayon pag sinama na natin yung washing, nakikita rin po natin yan. Okay, so i-actual ko pa po ito ng pag-check ng mga parts. Ito po ay ating drawing lang o diagram. Yan, actual pa natin to, sunod natin.